Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Benigno Manlapas. Marahil iniisip ninyo na kapag ang isang pagkain ay may tatak na masustansya o healthy, ito ay mabuti para sa lahat. Pero alam nyo ba, paglagpas ng edad seipan, ang ilang pagkain na maaaring magpalakas sa kalusugan ni Lolo ay maaaring siya ring lihim na dahilan kung bakit si Lola ay nahihirapan sa kanyang lakas, sa kanyang tulog o maging sa tibay ng kanyang mga buto. Medyo nakakalito, hindi po ba tinuruan tayong lahat na kung ano ang mabuti sa kalusugan ay mabuti para sa lahat? Ngunit ang totoo, ang katawan ng lalaki at katawan ng babae ay may magkaibang pangangailangan at kahinaan habang tayo ay nagkakaedad. Ang isang pagkaing mayaman sa partikular na nutrisyon ay maaaring perpekto para sa sistema ng isang lalaki, ngunit maaari itong makasagabal sa maselang balanse ng hormones o gamot ng isang babae. Sa talakayang ito, ipapakita ko sa inyo ang 5 nakakagulat na pagkain na may ganitong dobleng epekto. At siguraduhing manatili kayo hanggang sa huli dahil ang number 1 ay isang sikat na health food na napakaganda para sa mga kalalakihan, ngunit may dalang nakatagong panganib para sa mga kababaihan na halos hindi na pag-uusapan. Bago tayo magsimula, kung ayos lang sa inyo, pakipindot ang like button. Kung sa tingin ninyo ay tama, isaalang-alang ang pag-subscribe para mas madali ninyong matanggap ang mga makabuluhang payo sa kalusugan. Kapag may oras kayo, pakilagay naman sa comments kung taga-saang probinsya o lungsod kayo dito sa Pilipinas. Nakakatuwang malaman kung gaano karami sa atin ang tunay na nagmamalasakit sa ating kalusugan at nakakahikayat ito sa iba na sumali. Salamat po. Pagkain number 5, mga produktong gawa sa soy o soya. Ito ang matalinong palit para sa mga kalalakihan. Ang pinag-uusapan natin dito ay mga pagkaing tulad ng tokwa taho tempe at unsweetened soy milk. Ang puntong ito ay para kay lolo na matalinong nagbabawas ng pagkain ng pulang karne o red meat nang hindi isinasakripisyo ang dekalidad na protina, at para naman kay lola na kailangang maging maingat sa kalusugan ng kanyang thyroid na isang karaniwang alalahanin habang tayo ay tumatanda. Umpisahan natin sa benepisyo para sa mga lalaki. Sa loob ng maraming dekada, mayroong paulit-ulit na mito o maling akala na ang mga produktong soy, dahil naglalaman ang mga ito ng tinatawag na phytoestrogens, ay maaaring magpababa ng antas ng testosterone ng lalaki. Nagdulot ito ng maraming hindi kinakailangang takot. Ang sikreto ay ang pag-unawa kung ano talaga ang phytoestrogens. Ito ay mga compound na galing sa halaman na maaaring mahinang kumapit sa estrogen receptors sa katawan. Ang susing salita dito ay mahina. Libu-libong beses silang mas mahina kaysa sa sariling estrogen ng katawan at hindi sila kumikilos sa parehong paraan. Isipin nyo ito na parang may dalawang susi. Ang isa ay ang master key na gawa ng inyong katawan, at ang isa naman ay isang hindi maayos na kopya ng susi mula sa halaman. Ang susi ng halaman ay maaaring pumasok sa kandado, pero halos hindi nito mapapihit ang seradura. Sa katunayan, sa pamamagitan ng pag-okupa sa kandado, minsan ay nahaharangan pa nito ang master key para hindi magkaroon ng masyadong malakas na epekto. Ang siyensya tungkol dito
ay napakalinaw na. Isang mahalagang pagsusuri noong 2010 na inilathala sa journal na Fertility and Sterility ang tumingin sa 12 dosenang dekalidad na clinical trials at nagpasyang walang duda na ang pagkain ng soy ay hindi nagpapabago sa antas ng testosterone ng mga lalaki. Gayunpaman, ang ginagawa nito ay nagbibigay ng kumpletong mapagkukunan ng protina na may lahat ng 9 na essential amino acids, napakababang saturated fat at walang kolesterol. Para sa isang lalaking mahigit 60 anyos na nag-aalala sa kalusugan ng puso at pagpapanatili ng kalamnan, ang pagpapalit ng isang hiwa ng steak sa isang blok ng tokwa ay isa sa pinakamatalinong desisyon sa diyeta na magagawa niya. Ngayon, tingnan naman natin ang sitwasyon para sa mga kababaihang mahigit 40 anyos na ibang-iba naman. Ang issue para sa mga kababaihan ay hindi tungkol sa hormones gaya ng sinasabi sa mito. Ito ay tungkol sa isang direkta at napatunayang interaksyon sa isang napakakaraniwang gamot, ang levothyroxine. Ito ang synthetic thyroid hormone na inirereseta sa milyon-milyong kababaihan para sa hypothyroidism o mahinang thyroid. Ang problema ay nasa mga compound ng soy na maaaring makasagabal sa pag-absorb ng mahalagang gamot na ito sa tiyan. Kung si Lola ay iinom ng kanyang gamot sa thyroid at pagkatapos ay magkakape na may soy milk o kakain ng tokwa para sa almusal, maaaring hindi niya makuha ang buong dosis ng gamot na inaasahan niya para ayusin ang kanyang metabolismo, lakas at mood. Hindi lamang ito teorya. Isang pag-aaral na inilathala sa journal na Thyroid ang direktang nag-imbestiga dito. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang pagkain ng soy ay maaaring makabawas ng malaki sa pag-absorb ng levothyroxine na posibleng magpahina sa epekto ng gamot at mga ilangan ng pagbabago sa dosis. Critical ito dahil ang paiba-ibang absorption ay maaaring magresulta sa pagbabalik ng mga sintomas ng hypothyroidism tulad ng pagkapagod, pagbigat ng timbang at pagiging makalimutin o brain fog na nagiiwan sa pasyente at sa kanyang doktor na litong-lito kung bakit hindi gumagana ang gamot gaya ng nararapat. Kaya ang payo ay simple at malinaw. Para sa mga lalaking edad 60 pataas, maging kumpiyansa sa pagsasama ng 1 hanggang 2 serving ng whole soy foods sa inyong pang-araw-araw na dieta. Ang 1 serving ay humigit kumulang kalahating tasa ng tokwa o tempe o 1 tasa ng unsweetened soy milk. Ito ay isang kamangha-manghang paraan upang protektahan ang inyong puso. Para naman sa mga babaeng edad 60 pataas na umiinom ng levothyroxine para sa thyroid, ang panuntunan ay simple. Ang paghihiwalay ay susi. Hindi naman kailangang iwasan ng tuluyan ang soy, ngunit kailangan ninyong maging madiskarte. Palaging inumin ang inyong gamot sa thyroid nang walang laman ang tiyan pagkagising sa umaga, kasama lamang ang 1 basong tubig. Pagkatapos, kailangan ninyong maghintay ng hindi bababa sa 4 na oras bago kumain ng anumang produktong may soy. Lumilikha ito ng malinaw na oras para lubusang maabsorb ang gamot ng walang sagabal. Nasubukan nyo na bang palitan ang karneng baka ng produktong gawa sa soy tulad ng tokwa? Nais kong marinig ang inyong karanasan sa comments sa ibaba. Pagkain number 4, seaweed,
o halamang dagat ang tagabalanse ng iodine. Dito ang pinag-uusapan natin ay mga gulay dagat tulad ng kelp kombu nori at wakame o yung mga lokal natin gaya ng lato at guso. Ito ay para sa mga nakakaunawa na ang mineral na iodine ay mahalaga para sa ating kalusugan, ngunit kumikilala rin sa maselang balanse kung saan ang sobra sa isang mabuting bagay ay mabilis na nagiging problema, lalo na sa huling bahagi ng buhay. Para sa mga lalaking edad 60 pataas, ang thyroid gland ay karaniwang may mas malawak na tolerance o kakayahang tumanggap ng iodine. Ang thyroid ang master gland ng inyong metabolismo at kailangan nito ng iodine para gumawa ng hormones na namamahala sa inyong antas ng lakas temperatura ng katawan at maging sa tibok ng puso. Habang tumatanda ang mga lalaki, ang pagtiyak ng sapat na iodine ay makakatulong upang mapanatiling maayos ang takbo ng sistemang ito. Ang kakulangan ay maaaring magdulot ng katamaran at pagbigat ng timbang. Ang pagsasama ng kaunting halamang dagat sa dieta ay isang napaka-episyenteng paraan upang makuha ang nutrient na ito. Para sa karamihan ng mga lalaki, ang katamtaman at paminsan-minsang pagkain nito ay nagbibigay ng kailangan nila upang suportahan ang sistemang ito nang hindi ito na-overload. Para naman sa mga babaeng edad 60 pataas, ang kwento ay mas masalimuot. Ang mga kababaihan ay 8 beses na mas malamang kaysa sa mga lalaki na magkaroon ng problema sa thyroid. Marami sa mga isyung ito tulad ng Hashimoto's disease ay autoimmune. Ibig sabihin, ang sariling immune system ng katawan ay umaatake sa thyroid gland. Sa ganitong sitwasyon, ang thyroid ay nasa ilalim na ng stress at napakasensitibo. Ang biglaang pagpasok ng maraming iodine mula sa isang source tulad ng kelp supplement o malaking serving ng seaweed salad ay maaaring parang pagbuhos ng gasolina sa nagbabagang apoy. Maaari talaga nitong simulan o palalain ang pag-atake ng autoimmune system na magreresulta sa mabilis na paghina ng thyroid function o paglipat sa hyperthyroidism na nagdudulot ng pagkabalisa, palpitasyon ng puso at kawalan ng tulog. Ang siyensya sa likod nito ay nakatuon sa kung paano ang mataas na dosis ng iodine ay maaaring makatulig sa thyroid, isang phenomenon na kilala bilang Wolff-Chaikoff effect. Sa isang malusog na thyroid, ito ay pansamantalang proteksyon lamang. Ngunit sa isang glandula na may problema na dahil sa autoimmune disease, maaari itong hindi na makarecover na magdudulot ng pangmatagalang problema. Ang pananaliksik na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition ay nag-highlight na habang ang kakulangan sa iodine ay masama, ang labis na iodine ay maaaring maging isang malaking trigger para simulan o palalain ang autoimmune thyroiditis sa mga individual na genetically susceptible o madaling kapitan nito. Kaya heto ang praktikal na payo. Para sa mga lalaking edad 60 pataas, ang kaunting dami ng seaweed ay karaniwang ligtas at kapaki-pakinabang. Isipin nyo ito bilang pampalasa, hindi pangunahing ulam. Ang kaunting budbod ng dried kelp flakes sa sabaw o salad ng ilang beses sa isang linggo ay sapat na. Nagbibigay ito ng banayad na suportang dami ng iodine. Para sa mga babaeng edad 60 pataas,
lalo na kung mayroon kayong alam na kondisyon sa thyroid, kasaysayan sa pamilya, o hinala na meron kayo kinakailangan ang matinding pag-iingat. Mas ligtas na kunin ang inyong iodine mula sa mas katamtaman at predictable na sources. Kasama rito ang paggamit ng iodized salt sa inyong pagluluto pagkain ng dairy products o pagkain ng isda tulad ng bacalao o cod ng ilang beses sa isang linggo. Pinakamainam na iwasan ng tuluyan ang mga concentrated na source ng iodine tulad ng mga kelp supplements at malalaking serving ng seaweed. At syempre, palaging pag-usapan ito kasama ang inyong doktor. Mahilig ba kayo sa seaweed sa mga bagay tulad ng miso soup o salad? Ipaalam nyo sa akin ang paborito ninyong paraan ng pagkain nito kung sakali. Pagkain number 3, kape at matapang na tsaa ang pampagising sa umaga. Malaki ito dahil isa itong pang-araw-araw na ritual para sa bilyon-bilyong tao. Ang puntong ito ay para sa sino mang umaasa sa umagang tasa na iyon para sa biglaang lakas, ngunit natutuklasan na ang tiyempo ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng isang produktibong araw at isang gabi na walang tulog. Para sa mga lalaking edad 60 pataas ang katamtamang dami ng caffeine sa umaga ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Habang tayo ay tumatanda minsan, ay nakakaranas tayo ng natural na pagbaba ng lakas at motibasyon. Ang isang tasa ng kape o matapang na tsaa bago ang morning walk o paglalaro ng golf ay maaaring mapabuti ang pisikal na pagganap, mapataas ang pagiging alerto at maging ang pagpapaganda ng mood. Ang susi ay nasa kakayahan ng katawan na tunawin o i-metabolize ang caffeine. Ang mga lalaki ay kadalasang may bahagyang mas mabilis na caffeine metabolism at mas hindi tinatablan ng ilang partikular na side effects na nagiging mas karaniwan sa mga kababaihan. Para sa isang lalaki, ang pangunahing panganib ng sobrang caffeine ay karaniwang nauugnay sa panginginig o jitters o pansamantalang pagtaas ng presyo ng dugo na para sa karamihan ay kayang kontrolin kung iinom lamang sa umaga. Para sa mga babaeng edad 60 pataas, ang relasyon sa caffeine ay nagiging mas masalimuot. Mayroong dalawang pangunahing dahilan para dito. Una, ang mga pagbabago sa hormones na nangyayari pagkatapos ng menopause ay maaaring gawing mas sensitibo ang mga kababaihan sa epekto ng caffeine, lalo na sa nervous system. Ibig sabihin, ang parehong tasa ng kape na dati ay ayos lang ay maaari na ngayong magdulot ng pagkabalisa o anxiety palpitasyon ng puso at pinakaimportante ang nasireang tulog. Ang caffeine ay may mahabang half-life. Ibig sabihin ay maaaring tumagal ng 8 oras o higit pa para maalis ng inyong katawan ang kalahati lang nito. Ang isang tasa ng kape sa 2:00 ng hapon ay maaaring mayroon pang sangkapat ng caffeine nito na umiikot sa inyong dugo pagsapit ng 10:00 ng gabi na pumipigil sa inyo na makakuha ng malalim at nakaka-recover na tulog. Pangalawa, at ito ay isang kritikal na punto, ang caffeine ay kilalang nakakairita sa pantog. Para sa maraming kababaihan na edad 60 pataas, ang mga sintomas ng overactive bladder tulad ng madaliang pangangailangan, umihi at madalas na pag-ihi ay nagiging mas karaniwan. Maaaring palalain ng husto ng caffeine
ang mga sintomas na ito. Ito ay gumaganap bilang diuretic na nagpapaihis sa inyo ng mas madalas at direktang inistimulate nito ang kalamnan ng pantog na nagpapataas ng pakiramdam na kailangan na ninyong umihi agad. Maaari itong mga hulugan ng mas maraming biyahe papuntang banyo sa araw at kritikal na mas maraming biyahe sa gabi na pumuputol sa tulog. Ang siyentipikong suporta para dito ay matibay. Maraming pag-aaral, kabilang ang mga sinuri ng National Association for Continence ang nagpapatunay na ang pag-inom ng caffeine ay isang malaking kadahilanan sa pagpapalala ng mga sintomas ng overactive bladder. Para sa mga kababaihang nahihirapan dito, ang pagbabawas o pag-aalis ng caffeine ay maaaring isa sa pinakamabisang pagbabago sa pamumuhay na magagawa nila para sa ginhawa. Kaya ang malinaw na paraan ay ito. Para sa mga lalaking edad 60 pataas, i-enjoy ninyo ang inyong 1 o 2 tasa ng kape o matapang na tsaa, ngunit gawin itong mahigpit na patakaran na inumin ang mga ito bago magtanghali. Binibigyan nito ang inyong katawan ng sapat na oras para iproseso ang caffeine para hindi ito makasagabal sa inyong tulog. Para sa mga babaeng edad 60 pataas, lalo na kung nakakaranas kayo ng anumang issue sa pagtulog, anxiety, o sintomas sa pantog, mahigpit na inirerekomenda na sundin ang parehong patakaran na bago magtanghali. Mas mainam pa, isaalang-alang ang paglipat sa half-caffeinated na kape o palitan ang pangalawang tasa na iyon ng natural na caffeine-free herbal tea tulad ng chamomile. Ang maliit na pagbabagong ito ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa kalidad ng inyong tulog at pang-araw-araw na ginhawa. Kailan nyo karaniwang iniinom ang inyong huling tasa ng kape para sa araw? Ay share ang inyong routine sa comments sa ibaba. Pagkain number 2, atay ang nutrient powerhouse. Ang pinag-uusapan natin ay atay ng baka-baboy o manok na parehong sikat sa pagiging siksik sa ilang partikular na bitamina. Ang puntong ito ay para sa mga nakaka-appreciate ng mga tradisyonal na pagkaing mayaman sa nutrisyon, ngunit kailangang maunawaan na sa ganitong antas ng tapang ang dosis ang nagiging lason, lalo na kapag isinaalang-alang natin ang mga panganib na partikular sa kasarian. Para sa mga lalaking edad 60 pataas, ang atay kapag kinain sa maliit at hindi madalas na dami ay maaaring maging isang kamangha-manghang suplemento. Ito ay isa sa mga pinakamahusay na mapagkukunan ng vitamin B12 sa mundo na kritikal para sa function ng nerves at pag-iwas sa anemia. Ang absorption ng B12 ay maaaring bumaba habang tumatanda, na ginagawang napakalaking tulong ng isang potent na source tulad ng atay. Puno rin ito ng iron at iba pang mineral. Ang pangunahing benepisyo, gayunpaman, ay ang mataas na konsentrasyon nito ng preformed vitamin A na kilala rin bilang retinol. Ang anyong ito ng vitamin A ay handa nang gamitin ng katawan agad at mahalaga ito para sa paningin, immune function at kalusugan ng balat. Para sa karamihan ng mga lalaki na ang panganib ng osteoporosis ay karaniwang mas mababa kaysa sa mga babae, ang isang maliit na porusyon ng atay 1 beses o 2 beses sa isang buwan ay maaaring maging mahusay na paraan upang mapunan ang mga mahahalagang nutrient na ito nang walang malaking panganib. Para sa mga babaeng edad 60
Mataas na konsentrasyon ng retinol sa atay ay nagpapakita ng isang seryoso at dokumentadong panganib. Pagkatapos ng menopause, ang panganib ng isang babae para sa osteoporosis at pagkabali ng buto ay tumataas ng husto dahil sa pagbaba ng proteksyon na estrogen. Maraming malalaki at pangmatagalang pag-aaral ang nakatuklas ng nakakabagabag na ugnayan sa pagitan ng napakataas na pagkonsumo ng preformed vitamin A o retinol at ang tumaas na panganib ng hip fractures sa mga post-menopausal na kababaihan. Ang teorya ay ang labis na retinol ay maaaring makasagabal sa aksyon ng vitamin D na mahalaga para sa calcium absorption at kalusugan ng buto. Maaari rin nitong pataasin ang aktibidad ng mga cells na sumisira sa buto. Hindi ito maliit na alalahanin. Isang mahalagang pag-aaral na inilathala sa Journal of the American Medical Association ang sumubaybay sa mahigit 72,000 post-menopausal na kababaihan sa loob ng 3 taon. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga kababaihan na may pinakamataas na pagkonsumo ng retinol ay may halos dobleng panganib ng hip fracture kumpara sa mga may pinakamababa. Ang dami ng retinol na matatagpuan sa isang standard na 100 grams or 3½ ounce na serving ng atay ng baka ay maaaring maging higit pa sa inirerekomendang daily upper limit. Kaya ang payong pwedeng gawin ay ang sumusunod. Para sa mga lalaking edad 60 pataas, kung mahilig kayo sa atay, maaari nyo itong kainin ng ligtas bilang isang pambihirang treat. Isipin ang isang napakaliit na serving marahil 2 ounces o mga 50 grams, hindi hihigit sa isang beses sa isang buwan. Hinahayaan kayo nitong makuha ang mga benepisyo ng B12 at iba pang nutrients nang hindi nag-iipon ng labis na antas ng retinol. Para sa mga babaeng edad 60 pataas, dahil sa malaking panganib sa kalusugan ng inyong buto, pinakamatalinong limitahan ng mahigpit o kahit tuluyang iwasan ang atay at mga cod liver oil supplements. Ang panganib ay sadyang mas matimbang kaysa sa gantimpala. Makukuha ninyo ang lahat ng vitamin A na kailangan ninyo sa mas ligtas na anyo na tinatawag na beta-carotene mula sa mga makukulay na prutas at gulay tulad ng carrots, kamote at spinach. Ang inyong katawan ay magko-convert lamang ng kung ano ang kailangan nito sa retinol nang walang panganib ng toxicity. Para sa vitamin B12, tumingin sa ibang sources tulad ng isda, itlog, dairy o B12 supplement kung kinakailangan. Naku-curious ako, ang atay ba ay pagkain na regular na bahagi ng inyong mga kainan noong lumalaki kayo? Naging mas madalang na ito sa paglipas ng mga taon. At ngayon, para sa number 1 na pagkain sa ating listahan, ang isang ito ay madalas na pinupuri bilang health food, lalo na para sa mga lalaki. Ngunit ang mga nakatagong panganib para sa mga babae ay halos hindi bahagi ng usapan. Pagkain number 1, oysters o talaba, ang zinc supercharger. Ang talaba ay sikat sa pagiging nag-iisang pinakamahusay na dietary source ng mineral na zinc. Ang puntong ito ay kritikal para sa mga lalaking nag-aalala sa pagpapanatili ng lakas at kalusugan ng immune system at para sa mga babaeng dapat unahin ang kanilang pangmatagalang tibay ng buto higit sa lahat. Magsimula tayo sa mga lalaki. Ang zinc ay masasabing isa sa pinakamahalagang mineral para sa kalusugan ng kalalakihan,
lalo na habang sila ay tumatanda. Gumaganap ito ng mahalagang papel sa daan-daang reaksyon sa katawan. Higit sa lahat, mahalaga ito para sa immune function, paggaling ng sugat, at pagpapanatili ng malusog na prostate. Ang mataas na konsentrasyon ng zinc ay matatagpuan sa prostate gland at ang pagpapanatili ng sapat na antas ay nauugnay sa mas mabuting kalusugan ng prostate. Habang tumatanda ang mga lalaki, ang pag-absorb ng zinc ay maaaring bumaba na ginagawa itong mas importante. Ang isang serving ng talaba ay maaaring magbigay ng ilang beses na higit sa inirerekomendang daily intake ng zinc na ginagawa. Itong napaka-episyenteng paraan para sa mga lalaki upang matiyak na ang kanilang antas ay optimal. Para sa pagsuporta sa kalusugan ng lalaki, ang talaba ay nasa sarili nitong liga. Ngayon, para sa mga babaeng edad 60 pataas ang larawan, ay nakakaalarmang iba dahil sa dalawang partikular na dahilan. Ang una ay isang heavy metal na tinatawag na cadmium. Ang mga talaba bilang filter feeders ay sa kasamaang palad nag-iipon ng cadmium mula sa kanilang kapaligiran. Ang cadmium ay toxic at may tendensyang maipon sa ating mga katawan sa buong buhay natin, lalo na sa mga bato o kidneys. Para sa mga babae, ito ay lalong mapanganib dahil ang pagkaka-expose sa cadmium ay mahigpit na nauugnay sa mas mataas na panganib ng osteoporosis at mga bali ng buto. Maaari itong makasagabal sa metabolismo ng calcium at may direktang nakalalasong epekto sa mga cells na bumubuo ng buto. Ang katawan ng isang babae pagkatapos ng menopause ay lumalaban na sa isang mahirap na laban upang mapanatili ang density ng buto. Ang pagdaragdag ng source ng cadmium sa halo ay parang pagbubuhos ng gasolina sa apoy. Ang pangalawang dahilan ay habang ang mga babae ay nangangailangan ng zinc, hindi nila kailangan ang mega doses na ibinibigay ng talaba. At ang pagkuha ng sobra ay maaaring makasira sa maselang balanse ng iba pang mahahalagang mineral, lalo na ang copper. Ang kawalan ng balanse sa pagitan ng zinc at copper ay maaaring magdulot ng sarili nitong mga problema sa kalusugan. Ang ebidensya na nag-uugnay sa cadmium sa pinsala sa buto sa mga babae ay matibay. Isang pag-aaral mula sa journal na Environmental Health Perspectives ang nagsuri ng datos at nakatuklas ng pare-parehong ugnayan sa pagitan ng pagkaka-expose sa cadmium kahit sa mababang antas na matatagpuan sa ilang pagkain at ang pagbaba ng bone mineral density at pagtaas ng panganib ng bali sa mga kababaihan. Ang mga talaba ay madalas na binabanggit bilang isa sa mga pangunahing dietary sources ng mapanganib na heavy metal na ito. Kaya heto ang tiyak na plano. Para sa mga lalaking edad 60 pataas, ang talaba ay maaaring maging isang makapangyarihang kasangkapan sa kalusugan. Ang pag-enjoy sa isang serving ng 6 na talaba isang beses o 2 beses sa isang buwan ay isang mahusay na diskarte upang ma-supercharge ang inyong zinc levels at suportahan ang inyong immune at prostate health. Para sa mga babaeng edad 60 pataas, dahil sa hindi katanggap-tanggap na panganib mula sa pag-ipon ng cadmium at ang direktang banta nito sa inyong mga buto, mahigpit na inirerekomenda na iwasan ang talaba o kainin ang mga ito ng napakadalang.
Ang potensyal na pinsala sa inyong skeletal system ay sadyang napakalaki. Sa kabutihang palad, mayroong mas ligtas, mas mura at parehong epektibong paraan upang makuha ang inyong zinc. Buto ng kalabasa. Ang sangkapat na tasa ng buto ng kalabasa ay nagbibigay ng malusog na dami ng zinc nang walang panganib ng cadmium. Mas matalinong pagpili ang mga ito para sa pagprotekta sa inyong pangmatagalang kalusugan at pagkilos. Ano ang inyong go-to source para makakuha ng sapat na zinc sa inyong dieta? Ito ba ay sa pamamagitan ng partikular na pagkain o suplemento? Ay share ang inyong mga saloobin sa ibaba. Ngayon, naiintindihan ko na maaaring nakakaramdam kayo ng kaunting pagka-overwhelm. Soy para sa kanya, pero hindi sa parehong oras para sa kanya. Okay ang atay dito pero delikado doon. Maaaring pakiramdam ay naglalakad kayo sa isang nutritional tightrope, sinusubukang alalahanin ang lahat ng mga partikular na patakarang ito para sa iba't ibang pagkain. Huwag mag-alala, hindi nyo kailangang kabisaduhin ang lahat. Sa halip, tandaan lamang ang 4 na simpleng gabay na prinsipyo upang gawin itong madali. Una, ang partner plate principle. Bago kayo magluto ng pagkain, tanungin lang ang inyong sarili, ang partikular na pagkain bang ito ay may napakalakas at purong epekto. Ang mga pagkaing tulad ng atay, talaba at kelp ay tiyak na meron. Matapang sila. Sa kabilang banda, ang mga karaniwang pagkain tulad ng broccoli, manok o mansanas ay wala. Karaniwang ligtas at kapaki-pakinabang ang mga ito para sa lahat. Ang simpleng tanong na ito ay tumutulong sa inyo na tukuyin kung aling mga pagkain ang nangangailangan ng sandaling pag-iisip. Pangalawa, ang medication first principle. Ito ay hindi pwedeng tawaran. Kung umiinom kayo ng araw-araw na resetang gamot, lalo na para sa kondisyong na uugnay sa inyong thyroid, buto o puso, ang mga patakaran para sa gamot na iyon ay laging nauuna. Pangalawa lang, ang pagkain. Ang mga tagubilin ng inyong parmasyutiko at doktor tungkol sa pag-inom ng gamot nang walang laman ang tiyan o pag-iwas sa ilang pagkain ang inyong pangunahing gabay. Pangatlo, ang listen to your body principle. Ang inyong katawan ang nagbibigay ng pinakamahusay na feedback. Kung ang isang tasa ng kape, kahit sa umaga, ay nagpaparamdam sa inyo ng panginginig at pagkabalisa o sumisira sa inyong tulog, iyon ang malinaw na senyales ng inyong katawan. Hindi mahalaga kung ano ang sinasabi ng isang video. Magbigay ng pansin sa kung ano ang nararamdaman ninyo pagkatapos kumain. Iyon ang inyong personalized health data. Pang-apat, ang when in doubt, diversify principle. Ang pinakaligtas na paraan upang makuha ang inyong nutrients ay huwag umasa sa iisang superfood para sa anumang bagay. Kunin ang inyong zinc mula sa pinaghalong sources tulad ng buto ng kalabasa, beans at mani, hindi lang sa talaba. Kunin ang inyong bitamina mula sa bahaghari ng iba't ibang gulay, hindi lang isa. Ang pagkakaiba-iba o diversity ay ang inyong pinakamahusay na insurance policy laban sa pagkuha ng sobra ng anumang bagay. Kaya ngayong araw ay natutunan natin ang isang bagay na malalim. Ang pagkain ay hindi lang panggatong. Ito ay makapangyarihang impormasyon. At paglagpas ng edad 60, ang katawan ng lalaki at katawan ng babae ay maaaring interpretahin ang impormasyong iyon
ng magkaiba. Hindi ito tungkol sa paglikha ng takot o listahan ng mga ipinagbabawal na pagkain. Ito ay tungkol sa empowerment o pagpapalakas ng inyong kaalaman. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyo ng partikular na kaalaman na kailangan ninyo upang gumawa ng matalinong personalized na mga pagpili na gumagalang sa inyong natatanging biyolohiya. Hindi ko kayo hinihiling na baguhin ang inyong buong kusina o baguhin ang inyong buong buhay sa magdamag. Pumili lang ng isang ideya mula sa talakayang ito na talagang tumatak sa inyo. Marahil ito ay ang simpleng pagkilos ng paglalagay ng pagitan sa inyong gamot sa thyroid at inyong soy milk sa umaga. O baka naman, ito ay ang madaling pagpapalit ng talaba sa isang dakok ng masarap na buto ng kalabasa. Subukan lang ang isang maliit na pagbabagong iyon. Obserbahan kung ano ang inyong nararamdaman sa loob lamang ng ilang araw. Alin sa 5 pagkaing ito ang pinakanakagulat sa inyo? Ipaalam sa akin ang inyong napili sa comments. Tandaan, ang kalusugan ay hindi karera, kundi isang panghabambuhay na paglalakbay kung saan kayo ang bida. Kung ang video na ito ay nagbigay sa inyo ng bago at kapaki-pakinabang na pananaw sa inyong kalusugan, i-type lang ang salitang aware sa comments para malaman ko na nakatulong ito. At syempre, mag-subscribe sa channel at i-share ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan para maipagpatuloy natin ang mahalagang paglalakbay na ito sa kalusugan ng magkasama. Mag-ingat po kayo. Naway maging masustansya ang inyong mga pagkain at maging masigla ang inyong kalusugan. Magkita-kita tayo sa susunod.